Unity o pagkakaisa, yan po ang mensahe ni Speaker Martin Romualdez sa Senado at Kamara, partikular sa issue ng charter change. Nagbabalik si Banan Enriquez. Hindi na raw papatulan ni House Speaker Martin Romualdez ang mga birada sa kanya ng ilang senador kaugnay sa charter change. Nirerespeto raw ni Romualdez ang manifesto ng mga senador kahit hindi siya sang-ayon dito. Ang tinutukoy na manifesto ay tungkol sa pagkontra ng Senado sa pagpapapirma para sa People's Initiative na layong magkasamang bumoto ang Senado at Kamara. Dagdag pa ng House Speaker, handa siyang makipagtulungan sa Senado sa pagsulong ng resolusyon para talakayin ang pag-amyenda sa 1987 Constitution. This is a welcome development if the House and the Senate can work together in unity. Because that has always been the message of the President. Para sa taong bayan lahat ang ginagawa natin dito. Asahan mo to, araw-araw, wala kaming inisip dito sa Kongreso kung paano natin maibibigay ng mas magandang buhay sa lahat ng Pilipino. Ayon pa kay Romualdez, prioridad ng Kongreso ang pagluluwag sa economic provisions ng saligang batas, bagamat hindi raw isinasantabi ang diskusyon sa mga probisyong politikal. Sa lahat talaga ng mga issues, yung ekonomiya ay talagang nakapag-importante. Pero itong mga political provisions, pwede pang-usapan, pero siguro unahin muna natin yung economic. Sa gitna ng tensyon ng Kamara at Senado, na kumpleto na raw ang pirmang kailangan para umusad ang pag-amyenda sa saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Ayon kay Albay Representative Joey Salceda, 12.1% na ng mga rehistradong botante sa buong bansa ang pumirma pabor dyan. Sobra yan sa 12% requirement alinsunod sa batas. Bukod pa ito sa 3% na kailangan sa bawat legislative district. Giit ni Salceda, dapat hayaan ng Senado na taong bayan ang magdesisyon. Sa tao naman tayo makinig, hindi sa 24 tao. Unang-una, dadaan pa naman tayo sa validation. Pangalawa, dadaan pa tayo sa plebisito. Bakit ayaw pakinggan ang tao? Sa plebisito, they're free to campaign against the petition that Congress should jointly. Ngayong naabot na ang target, ang susunod na hakbang ay ang paghahain ng formal na petisyon sa COMELEC. Base sa datos ng COMELEC, higit 1,000 bayan at lungsod na ang naghain na ng signature forms. Sobra pa nga raw sa 3% na required ang nakalap sa karamihan ng mga distrito. Sa kabila niyan, ayon sa COMELEC, malabo nang makapagdaos ng plebisito ngayong taon at sa 2025. Sa plebisito, pagbobotohan ng publiko kung sang-ayon sila o hindi sa mga isinusulong na pagbabago sa konstitusyon. Pero sa ngayon, gahol na raw sa oras at kapos pa sa pondo. 13 billion pesos ang kailangan para sa plebisito at wala raw ganyang halagang hawak ngayon ang COMELEC. Malamang-lamang po hihingi kami ng budget. Either supplemental budget, kung sakasakala, humihingi po kami doon sa contingency fund ng ating Pangulo. Dagdag ng COMELEC, baka sa 2026 na nila mapagbigyan ang plebisito ng People's Initiative. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.